epekto. Ganyan po ang epekto ng pagiging disagreeable sa loob ng argumento. Amen? Maiinis ka na lang ng maiinis, dadagdag lang ng dadagdag, ang inis. Hindi nawawala. Amen? Kaya napaka-importante po ng rules natin sa loob sa ating pakikipag-usap sa ating katibayan. Amen? Alright? At dito po papasok yung ating pong third to do, which is focus on the issue. Alam niyo po, minsan kasi pag nag-aaway na, lalo na siguro po kung matagal na po kayong mag-asawa, siguro nga po kung mag-topic man ang po kayo, marami, nare-realize ko po, marami po palang mga, ewan ko lang po kung pati mga brother, pero mga sister siguro, mga ano pala, historian. Oo. Ano po yung sabihin? May library sila sa loob ng buhay. Oo, no? Parang halimbawa, ang pinag-aawayan kunwari ay tungkol sa budget. Oh. Tapos, bumalik yung 10 years ago. Naalala ko ba 10 years ago? Nag-cheat ka sa akin. Oh, hindi. Ganyan. Grabe. Takal na no, 10 years ago. Alam niyo po yun, yung mga ganon. Focus on the issue. Huwag na po natin balikan ang mga isyong tapos na. Yes. Di ba po? Kapag may ang pinag-aawayan po ay tungkol sa budget, yun na po ang pag-aawayan nyo. Focus on the road. Ito lang ang tatay natin ngayong gabi. So, ganoon po, di ba po? Siguro nga, hindi ko alam kung pati brothers nagkakaroon. Pero madalas kasi, siguro dahil sa movie, ano? Parang yung unang tanong mo lang yan. Oo. Yung unang tanong mo lang yan. Hindi namin sinasabi, pero hindi kami Meron din pala sa mga so again, focus on the issue po tayo. Ang goal po natin dito is ma-solve yung problema at the moment. Amen. Huwag na pong balikan yung nakaraan kasi tapos na po yun. Let's be present at the present. Yes. Diba po? So dahil po dyan, ano po ang mga virtue na ating pong matututunan sa traffic of unresolved issues? Dalawa po, openness at purposefulness. Openness to communicate. Openness to listen to our partner na hindi lang po pwedeng tayo lang laging salita ng salita, matuto rin po tayong makinig. Purposefulness na sa lahat ng ating mga pinag-uusapan, meron pong dapat goal. May end po dapat ang pag-uusapan, which is kung ano man po yung goal natin, di ba? Yung budget plan natin. Kung ang goal natin is yung schedule natin for the weekend, Yun lang ang pag-uusapan. schedule for the weekend. So yun po siya. Ano po? Dalawang virtues po natin. Recap muna tayo. Recap muna tayo. Ano nga po ulit yung una natin to do? Always communicate. Always communicate. Pangalawa po, Disagree. without being disagreeable. Disagree without being disagreeable. And pangatlo po, Focus on the issue. yan, focus on the issue. Nakakatatlo na po tayo ha. Kami po pumuntok po kami para po kaming diesel. Ha? Sa una po medyo mabagal. Pagdating po sa dulo, nagraratsada na tayo. Kapit lang po kayo. Kapit lang kayo. Ayan, sige po. Kaya naman po, talagang ang communication pa lang, it takes a toll on somebody na talagang ang hirap na po agad gawin. Ano po, talagang lahat-lahat ng pagkatao mo kailangan ibigay mo. Sabayan niyo po ulit kami sa ating pong kanta. Ito na, grabe, singer na singer po, please. Kala ko singer.
medyo tingin ko po lahat naman ng mag-asawahan ay nakakaranas siguro ng problema. At yan po ay temptations. Nako! Getting lost in temptations. Nako! Ano po mga halimbawa ng mga temptations na ito? Tatlo po. Not yet fully transitioned to married life. Yung, akala niya single pa siya. Oo, naiwan po. May kasama lang sa bahay. Correct. Naiwan mo po ang pagkabinata o pagkadalaga. Ano po yun? Bumabarkada pa rin lagi. Pumaparty. Umuwi nang hindi nagpapaalam. Tama. Ay, hindi pala. Maalis pa rin. Maalis, hindi nagpapaalam. Uuwi ng late pero hindi nagpapaalam din. Yung mga ganung bagay po, Pangalawa po, vices. Baka po medyo lumalakas po ang pag-inom lagi kasamang barkada. Ganyan. Siyempre po, addiction. Magka-related naman po yung mga yan. Sabi mo, hindi mo nagagawin yan. Pag nagpapasal na tayo. Hindi ko na naman Wala na. Ayan. Sige po, ano pa ba yung ibang mga temptations? Alam mo kung babae, mga Oy, hindi. mga third party. Marami po mga temptation. Pero, Walang ganyan. yes, remind ourselves. Walang ganyan, mama. Alam niyo po, hindi lang po yung mga yan. Hindi lang po actually, pagka-temptation kasi ang naisip po agad natin, third party. Tao. Minsan po, hindi lang tao ang temptations. Minsan din ay mga bagay sa paligid. Halimbawa, ML lang yung Mobile games, yes. Yung mga ganyan, di ba po? COD. Yung masyadong shopping lagi. Dami ng parcel na dumarating. Daming parcel. Lazada na naman! O para kung kay ganito. Yan. Di ba po? Ano din po yun? Temptations din po yun. Napakahirap maging ikasal. Hirap po yung kasama. Ay, kailangan pong magtiis. Kasi dalawang buhay yun ang pinagsama. Correct. Totoo po yun. Kaya naman po talagang totoo. Napakahirap pong magtiis. Sana dalawang puso ko inasalan ko. Sino sa inyo sana dalawang puso ko inasalan isa pa! Sana dalawang puso ko inasalan dito. Sino sa inyo sana dalawang puso ko inasalan lang ba? Sa mga ganitong problema. Be mindful of the signs. Siyempre po, dahil mag-asawa po kayo, nasa isang tahanan po kayo, you would notice if there are differences, pag may mga changes po na nangyayari sa asawa niyo. Kung laging tumatawag, tapos biglang di na tumatawag. Kung maaga na umuwi, tapos late na umuwi. Yung mga ganun po lang. Di ba po? Pero hindi lang po. May meeting kay boss. Joke lang. Pero hindi lang po kayo sa asawa niyo. Pero kayo din po mismo, kung tingin niyo po, kayo'y pumapasok na doon sa temptations. Yes. You have to be mindful sa sarili niyo po. Maging responsible. Maging responsible po tayo. Dahil tayo po ay pamilyado na. Conscious dapat. Conscious. Alam ko na mayroong ibang taong naghihintay sa akin. Alam ko na may ibang tao gustong maramdaman yung pagmamahal ko. Kaya hindi ko pwedeng ibigay ito sa ibang tao. Kasi para sa kanya ito. Yeah? Or sa ibang bagay. Kasi para sa kanya yung oras na ito. Which brings us to our next na to do. Which is to... Pakibasa mo! What do we go? Yeah, we don't court danger. Amen? Tama po yung sinasabi ni Sister Reg, laging may temptation. Amen? Nandyan lagi ang temptation dahil may mga tao sa paligid natin, may mga bagay na nagbibigay ng ligaya sa atin. Amen? Pero alam dapat natin